muna ang ni Tuason. Magsitayo po ang lahat. O Kristo, Haring Marangal, naligtasan namin buhay, papupuri, papupugay, sa iyo'y aming iniaalay, kaharian itatanghal, sa bawat tahanan at bayan, magkasari sa iyo lamang, kaligtasan matatagpuan. O Kristo, Haring Marangal, kaligtasan namin buhay, papupuri, papupugay, sa iyo'y aming iniaalay. O Kristo, Haring Marangal, kaligtasan namin buhay. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. So ngayon pinagdiriwang natin si Kristo bilang Hari ng Sanlibutan. Ngayon ang huling linggo ng kalendaryo ng simbahan. Kung kaya't sa susunod na linggo magsisimula muli tayo at ito ay sa pagdiriwang ng Adbyento. At bilang huling linggo, ating pinagmamagaling, ating pinagmamalaki, kinikilala si Kristo na Hari natin at ng sanlibutan. At sa ating Ebanghelyo, kakaibang hari ang kanyang ipapakita o nilarawan. Siyang hari na kumakalinga sa ating lahat, anuman o sino man tayo dahil tayo ay kanyang nilalang. Tayo tumahimik sandali at pagsisihan ang ating mga kasalanan bilang paghahanda sa ating pagdiriwang. Panginoon, kami nagkasala sa iyo. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaya naman, Panginoon, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan At sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, pinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, bugtong na anak. Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan.
Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat Ikaw lamang ang banal, Ikaw lamang ang Panginoon, Ikaw lamang o Jesucristo ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ama naming makapangyarihan, sa iyong anak na pinakamamahal at hari ng sanlibutan, niloob mong pag-isahin ang tanan. Idulot mong ang tanang kinapal na pinalaya sa kaalipinan ay makapaglingkod sa iyong kadakilaan at makapagpuri sa iyo ng walang humpay. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Ito ang pinasasabi ng Panginoong Diyos. Ako mismo ang maghahanap at mag-aalaga sa aking mga tupa. Kung paanong hinahanap ng pastol ang tupa niyang nawawala, gayon ko hahanapin ang aking tupa. Kukunin ko sila saan man sila itinipon noong panahon ng kanilang kasamaan. Ako mismo ang magpapastol sa kanila at hahanap ng kanilang pahingahan. Hahanapin ko ang nawawala, ibabalik ang nalalayo, hihilutin ang napilay, palalakasin ang mahihina, at babantayan ang malulusog at malalakas. Ibibigay ko sa kanila ang kailangan nilang pagkain. Sa inyo, aking kawan. Ito ang sinasabi ko na inyong Diyos na Panginoon. Ako ang magiging hukom ninyo. Pagbubukurin ko ang mabubutit masasama, ang mga tupa at ang mga kambing. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Panginooy aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. At inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan. At sangayon sa pangako na kanilang binitiwan, sa matuwid landasi, doon ako inaakay. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito yung ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin, na ulo ko ay langisan, at pati na ang kalis ko ay iyong pinaaapaw. Tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan. Sasaakit tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo, lalagi at mananahan. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop.
Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, si Kristo ay muling binuhay bilang katibayan na muling bubuhayin ang mga patay. Kung paanong dumating ang kamatayan sa pamamagitan ng isang tao, gayon din naman dumating din ang muling pagkabuhay sa pamamagitan ng isang tao. Sapagkat kung paanong mamamatay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Adan, gayon din naman mabubuhay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Kristo. Ngunit ang bawat isa ay sa kanya-kanyang takdang panahon. Si Kristo ang pinakauna sa lahat, pagkatapos ang mga kay Kristo sa panahon ng pagparito niya. At darating ang wakas, pagkatapos malupig ni Kristo ang lahat ng kaharian, pamahalaan at kapangyarihan, at ibibigay niya sa Diyos at Ama ang paghahari. Sapagkat si Kristo ay dapat maghari hanggang sa malupig niya at lubusang mapasuko ang kanyang mga kaaway. Ang kahuli-hulihang kaaway na kanyang pasusukuin ay ang kamatayan. At kapag ang lahat ay nasa ilalim na ng kapangyarihan ni Kristo, ang anak naman ang pailalim sa kapangyarihan ng Diyos na naglagay ng lahat ng bagay sa ilalim ng kapangyarihan niya. Sa gayon, lubusang maghahari ang Diyos sa kalahat-lahatan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hallelujah, 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 hallelujah. Pagpalain ang dumarating sa ngalan ng poon natin, paghahari kanyang angkin. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, darating ang anak ng tao bilang hari, kasama ang lahat ng anghel at luluklok sa kanyang maringal na trono. Sa panahong iyon, matitipon sa harapan niya ang lahat ng tao. Sila ay pagbubukod-bukurin niya tulad ng ginagawa ng pastol sa mga tupa at mga kambing. Ilalagay niya sa kanyang kanan ang mga tupa at sa kaliwa ang mga kambing. Sasabihin ng hari sa mga nasa kanan, "Hali kayo, mga pinagpala ng aking Ama. Pumasok na kayo at manirahan sa kahariang inihanda para sa inyo mula pa ng likhain ang sanlibutan.
Sapagkat ako ay nagutom at inyong pinakain, nauhaw at inyong pinainom. Ako'y isang dayuhan at inyong pinatuloy. Ako'y walang maisuot at inyong pinaramtan, nagkasakit at inyong dinalaw. Ako'y nabilanggo at inyong pinuntahan. Sasagot ang mga matuwid, Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom at aming pinakain, o nauhaw at aming pinainom? Kailan po kayo naging dayuhan at aming pinatuloy, o kaya ay walang maisuot at aming pinaramtan? At kailan po namin kayo nakitang may sakit o nasa bilangguan at aming dinalaw? Sasabihin ng hari, sinasabi ko sa inyo, nang gawin ninyo ito sa pinakahamak sa mga kapatid kong ito ay sa akin ninyo ginawa. At sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, lumayo kayo sa akin, mga sinumpa, kayo'y pasaaapoy na di mamamatay, na inihanda para sa dyablo at sa kanyang mga kampon. Sapagkat ako ay nagutom at hindi ninyo pinakain, nauhaw at hindi ninyo pinainom. Ako'y naging isang dayuhan at hindi ninyo pinatuloy. Ako'y nawalan ng maisuot at hindi ninyo pinaramtan. Ako'y may sakit at nasa bilangguan at hindi ninyo dinalaw. At sasagot din sila, Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom, nauhaw, naging dayuhan, nawala ng maisuot, may sakit o nasa bilangguan, at hindi namin kayo pinaglingkuran? At sasabihin sa kanila ng hari, sinasabi ko sa inyo, nang pagkaitan ninyo ng tulong ang pinakahamak sa mga ito, ako ang inyong pinagkaitan. Itataboy ang mga ito sa kaparusahang walang hanggan, ngunit ang mga matuwid ay tatanggap ng buhay na walang hanggan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. So inilalarawan ng Panginoon sa Ebanghelyo natin kung anong mangyayari sa paghuhukom. No, lahat ng tao ay paghihiwalayin. At kung meron mang isang paghihiwalay, ito lang yung siguro dapat. No? Dahil ihiwalay yung mga karapat-dapat sa kaharian at yung mga hindi karapat-dapat. Other than that, no, we should all be together. We should all be united. At nakita naman narinig naman natin ano yung magiging dahilan kung bakit ang isa o tayo ay makakapasok sa kaharian at hindi. At yun ay sa pamamagitan ng ginawa natin sa ating kapwa. At ang sabi ng Panginoon, ano man ang ginawa niyo sa kanila, ginawa niyo sa akin. Kaya hindi tayo dapat magtaka, no? Pagdating ng panahon na harap tayo sa Panginoon, kung bakit tayo ay karapat-dapat o hindi. Kakaibang hari ang larawan na ipinakikita sa atin. Diba? Karaniwan, ano ba ang gusto ng hari? O ano bang ating ideya ng hari? Hari karaniwan niyuyukuan. No? Kailangan lagi mong binibigyan ng paggalang, laging sinusunod lahat ng gusto, laging siya yung pinupuri. Diba? Usually, kings are that. No? Pero kakaibang hari ang inilalarawan ng ating Panginoon. Hindi siya after sa puri, sa credit, o anumang mga pagpapahalaga. Para sa Kanya, sapat ang makatulong, matugunan yung ating mga pangangailangan. Kaya kung nagugutom, pakakainin. Kung nauuhaw, painumin. Kung hubad, daramtan. Kung bilanggo, dadalawin.
may sakit. Di ba? Yun ang ating hari. Yun ang ating Panginoon. Kumakalinga lagi sa atin sa lahat ng pagkakataon. At ito rin ang gusto niyang ginagawa natin sa isa't isa. Kung tayo nga ay tunay niyang subject o tunay niyang tagasunod, kung tunay natin siyang kinikilalang hari, kilala din dapat tayo doon na sa ating lipunan, hindi natin hinahayaang may magutom, hindi natin hinahayaan na may mauhaw, hindi natin hinahayaan na may maging kawawa. Pero kung titingnan natin yung ating kalagayan ngayon, parang ang layo natin. Ang layo natin sa pagiging alagad ng haring ito. Ngayon, pinagdiriwang nga natin, si Kristo ang aming hari. Pero anong pinaggagawa natin na mga sumusunod sa Kanya bilang hari? Ang layo ng ating ginagawa sa Kanya. At makikirana ko, pati na rin yung mga leader natin. Di ba? Siguro lahatin na natin. Although may exceptions. Ano nangyayari ngayon? Meron na nga tayong pandemya. Di ba? May mga sinalanta ng bagyo. Pero obsessed pa rin sila sa credit. Mas binibigyan ng halaga yung sino ba yung dapat kilalanin na tumutulong. Ang daming namamatay. Ang daming nasiraan ng bahay. Mahalaga pa sa kanila yung imahe nila. Mahalaga pa yung politika. And I'm not siding to anyone. Tingnan na lang natin kung sino yung tumutulong at hindi. Di ba? Makikita natin kung sino yung kinikilala si Kristo bilang hari at hindi. At masakit yon. Masakit yon lalong-lalo na dun sa mga nangangailangan. Na habang sila ay sumisigaw, nag-aantay ng mga tulong, yun namang dapat tumulong, nag-aaway. Masyadong mahalaga sa kanila kung ano yung magiging dating nung nangyayari sa kanila personal. And so, magandang paalala sa atin, para sa ating lahat, na meron tayong pananagutan sa isa't isa na tumulong sa kapwa. At ang pagtulong na ito, dapat hindi naninino. Hindi yung, di ba, sinasabi na iba yung tinitingnan sa tinititigan. And we're kind of guilty with that. No? Prevalent o nangiging babaw sa atin yung kami-kami, kayo-kayo, tayo-tayo, sila-sila, siya-siya, ako-ako, mga ganun. We have so much divisions among us, di ba? Sa mundo, may kanya-kanyang bansa. Samantalang tayo naman ay nasa isang earth, ika nga. Bakit hindi muna natin isipin na tayo nasa isang mundo at masyadong binibigyan yung ating pagkakaiba ng bansa? O sa atin dito sa Pilipinas, ano din yung ating mga diferensya? Taga Luzon, taga Visayas, taga Mindanao. Ang tingin sa mga taga Luzon, taga Maynila, masyado kayong mayayabang. Kami, kami mga taga Bisaya, taga Mindanao, ganito. Yun din naman mga taga Luzon, ganun din. We're so divided by our places, no? Na para bang hindi tayo nabibilang sa isang bansa. Bago maging Bisaya, bago maging Mindanaoan, bago maging taga Luzon, Tagalog, Bicolano, Ilocano, at anong mga Pilipino muna tayo, di ba? We are all Filipinos. And we forget that. Nililimutan natin. Kapwa Pilipino, sinasaktan, minumura. Kapwa Pilipino. Kasi nga mas nangingibabaw yung sariling kapakanan o relihiyon. Muslim, Baptist, Iglesia, Katoliko.
Away-away. Bakit hindi natin muna umpisahan ang pagkakaisa bago tayo mag-iba-iba? Diba? I think that's the key. Ito yung klase ng hari na meron tayo. Iniuna muna yung kapakanan bago yung pagsisino. In fact, it would not even come to that point, di ba? Hindi tayo darating sa punto na tayo ay haharap sa pagkakaiba. Pag may lumalapit sa akin na mga taga-ibang relihiyon, alam naman na pari ako. Makikipagdiskusyon. Either Baptist, Iglesia, lahat yan. Gustong-gusto nila makapagdiskusyon. Magtatanong tungkol sa pananampalataya natin. Alam niyo, lagi ko sinasagot. Sabi ko, Brad, sis, bago natin pag-usapan yung pagkakaiba nating relihiyon. Anyway, isang Biblia lang naman yung ginagamit natin. Hanapin muna natin yung pareho tayo. Yung nakakasundo muna tayo. Pagmamahal sa kapwa, sige, pag-usapan natin yan. Paano ba natin minamahal yung kapwa? Yung ganun. I don't engage in debates. For debates will only divide us. Kaya, pag nagtapos kami ng usapan, magkaibigan kami. Magkabati kami. At marami kaming nakukuhang maganda. That's how we should be, no? With each other. Kung natin tingnan yung pagkakaiba, lahat tayo binyagan. Kung muna natin tingnan yung, whether pari yan, ito madre yan, ito, ano ba yung mga levels natin? O obispo, papa. No, we're all baptized people. Yan ang ating pagkakapantay-pantay. And by virtue of our baptism, that's how we can be saved. For we have one faith, one spirit, one God. So it doesn't matter who we are. Kaya nga may kanta, no? One bread, one body. Gentile or Jew, woman or man, doesn't matter. Mahalaga muna sa atin yung pagkakaisa. Alam niyo, si Pope Francis kailan lang naglabas ng isang magandang encyclical. Ang title niya, Fratelli Tutti. Ang ibig sabihin nun, lahat tayo'y magkakapatid. Kasi nga, ito nga yung imahe ng ating hari. At kilalang kilala si San Francisco ng Assisi. Kung babasahin niyo yung kanyang buhay, para sa kanya, lahat magkakaugnay. Walang dapat na magkakalaban o magkakaaway. Lahat tayo magkakaugnay. That's why he called the sun his brother and the moon his sister. Diba? Brother sun, sister moon. Ultimong mga nasa kalawakan, tinuring niyang kapatid. Mga halaman, mga puno, mga hayop. Kaya nga, patron siya ng mga hayop. Diba? Patron siya ng mga nilalang. For he considers them as part or connected to him. Kung ganun siya sa mga nasa kalawakan, ganun siya sa mga hayop at halaman, di lalo na sa kapwa-tao. Dapat sa kapwa-tao. Sa comment lang, minsan nga, nakakahiya tayo, mas mahalaga pa sa atin yung hayop kaysa tao Pero hindi ko na yan pagninilay kasi baka makasakit lang ako ng damdamin sa iba. Pero sometimes I'm really sad about it. Some people care more for the animals rather than for people. Alam nyo, no matter how bad is a person, he is still better than any other animal, no matter how good is the animal. You may not agree with me, but sometimes it's a fault that we have. Anyway, going back, so yun, kung mahalaga sa atin ang mga nilalang, pinakamahalaga ang kapwa-tao. Kaya nga, yun ang hikayat sa atin ng Panginoon na tayong lahat ay makipagkapwa-tao. At yan ang ginawa ni San Francisco Assisi. There was a time in his life, nung panahon niya magkaaway na matindi ang Muslim at ang mga Kristiyano. Ngit-ngit na ngit-ngit ang mga Muslim sa Kristiyano. Kaya pag nakakita sila ng Kristiyano, talagang papatayin. Because of the war. You know what Saint Francis did? Si San Francisco, pare. Kilalang kilala siya bilang pare. Pumunta siya sa kampo ng mga Muslim. Pinuntahan niya.
Kasi nga gusto niyang makipagbati. Gusto niyang makipagkaisa. Gusto niyang makipagkapwa-tao. Lakas ng loob niya. Pero pumunta siya. Kinilala naman siya ng mga Muslim. At hindi siya inano. At sila ay nagkaroon ng magandang ugnayan. Kaya kahit hanggang ngayon, the Muslims recognize Saint Francis of Assisi. At yun yung punto ni Saint Francis. Hindi siya pumunta para i-convert sila. Hindi siya pumunta kundi para pag-usapan ng reliyon. That can wait. Pero mahalaga muna, makipagkapwa-tao. Ang kapakanan ng kapwa ay ating hangarin. At ito yung pinapaalala ng Kristo na ating Panginoon, Kristo bilang Hari. Kung siya ay nangalaga sa ating lahat at ang pinakamatinding tanda niyan ay nung namatay siya sa krus. Dahil nung namatay siya sa krus, namatay siya both for sinners and saints. Wala siyang sinino. Namatay siya para sa lahat, makasalanan o hindi. Kung kaya't dapat tayo sa buhay natin, unahin muna natin ang kalingain ng kapwa, sino man siya. At kung gano'n ang mangyayari, tunay na si Kristo nga ang iyong hari. Tayo tumayo at ipahayag natin ngayon ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos samang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto, tukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo sa Ama upang matularan natin si Jesus, ang Hari ng Sanlibutan, sa kanyang paglilingkod sa lahat ng tao nang walang itinatangi. Ating itutugon, Panginoon, maghari ka sa aming mga puso. Panginoon, maghari ka sa aming mga puso. Maiparating nawa ng mga pinuno ng aming simbahan ang paanyaya ni Jesus sa mga tao na mapabilang sa paghahari ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, maghari ka sa aming mga puso. Matularan nawa ng mga pinuno ng aming pamahalaan ang Kristong Hari na naglilingkod sa mamamayan, lalong-lalo na sa mga dukha ng buong puso at katapatan. Manalangin tayo. Panginoon, maghari ka sa aming mga puso. Maranasan nawa ng mga taong uhaw sa pananampalataya, lumalayo sa Diyos at nawawala ng pag-asa sa buhay ang paghahari ng Jesus sa kanilang buhay. Manalangin tayo. Panginoon, maghari ka sa aming mga puso. Mapanatili nawa naming lahat ang pagkakaisa at pagmamahalan upang patuloy na maghari si Jesus sa aming mga puso. Manalangin tayo. Panginoon, maghari ka sa aming mga puso. Sa katahimikan, idalangin natin ang ating mga pansariling kahilingan. O Diyos, makapamuhay nawa kami bilang mga tapat mong tagasunod na nagpapahayag ng inyong anak bilang nag-iisang Panginoon at Hari, siyang nabubuhay, kapiling mo at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay ikalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa paghahain namin ng mga alay sa ikapagkakasundo ng sangkatauhan, iniluluhog naming ang iyong anak nawa ay magbigay ng mga kaloob na pagkakaisa at kapayapaan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyong Panginoon, At sumayo rin. taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Hinirang mong takapaghain ng tanan ng iyong anak na Panginoon ng sanlibutan. Pinadaloy mo sa Kanya ang langis ng kasiyahan, tanda ng paghirang mong pangmagpakailanman. Sa paghahaing ginampanan niya sa krus, siya ang dalisay na takapagbuklod, siya ang gumanap sa aming pagkatubos, siya ang sumakop sa sansinukob. Ang Kanyang paghaharing lagi sa lahat ay siyang lubusang naglalahad ng iyong kadakilaang matapat, upang buhay mo ay sa lahat maigawad. Sa paghahari niya, lahat ay hinahatian sa iyong kagandahang loob at kabanalan, sa iyong dangal at kapayapaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, hosana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, niebot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Pagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa, ni Broderick na aming tagapangasiwa at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay ng may pag-asa na sila ay muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, pahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kaming paintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin na kami ay iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyong lahat. At sumayo rin. Bigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, masdan niyo ang ating Panginoong Jesucristo, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Komunyon Espiritual. Aking Jesus, nananalig akong ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal kita ng higit sa lahat ng bagay at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit sa sandaling ito, ikaw ay hindi ko matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin kita ng espiritual sa aking pagnanais na ito at pumasok sa aking puso. Niyayakap kita na parang naririto sa akin at pinagkakaisa ko ang sarili sa iyo. Huwag hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Jesus, Haring dakila, masdan kami nangatukha.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa pagkaing nagbibigay buhay, ay nagsusumamong kaisanyang makapamuhay sa kaharian sa langit magpakailanman, pakundangan sa karangalang sundin ng mga kautusan ng Haring si Kristo sa sanlibutan, sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Please all kneel for the prayer for the souls of the faithful departed. O Lord God, omnipotent, we beseech you by the precious blood which your divine Son Jesus shed in the garden, deliver the souls in purgatory, and especially those that are most forsaken of all, and bring them into your glory where they may praise and bless you forever. Amen. Our Father in heaven, holy be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Eternal rest grant unto them, O Lord. And let perpetual light shine upon them. From the gates of hell, Deliver their souls, O Lord. may they rest in peace. Amen. O Lord, hear our prayer. And let our cry come to you. O God, O God, the the Creator and Redeemer Redeemer of all the faithful, grant to the souls of your servants and handmaids the remission of all their sins, that through our devout supplications they may obtain the pardon they have always desired, who lives and reigns, world without end. Amen. And may the souls of all the faithful departed, through the mercy of God, rest in peace. Amen. Magsiupo po ang lahat para sa mga paalaala at paanyaya. Para po sa kaalaman ng lahat, hanggang Miyerkules na lamang po tatanggap ng mga donasyon para sa mga kababayan nating nasalanta ng nagdaang mga bagyo. Ngunit hindi na po tatanggap ng mga damit. Sa darating na December 5, Sabado, magkakaroon tayo ng kumpisalang bayan sa ganap na 2 hanggang 5 ng hapon, at sa gabi naman ay magkakaroon tayo ng Advent Recollection sa ganap na 7:30 ng gabi. Ang ating Recollection Master ay ang ating Kura Paroko, Reverend Father Benny Tuason. Ang pwedeng dumalo ay limitado lamang, ngunit ito naman po ay live stream. Kaya sa mga hindi makadadalo dito sa simbahan, manood na lamang po online sa official Facebook page ng ating parokya. Tuloy ang misyon ng simbahan. Kaya sa mga nais maging bahagi ng misyon, sumali po tayo sa 2M, 4M project ng simbahan. Samantalahin natin ang magandang pagkakataong ito upang makapagpasalamat sa Diyos at maging bahagi ng gawaing pagliligtas ng simbahan. Patuloy pa rin po ang pagtanggap ng mga pledges at donations. Lumapit lamang po sa mga lingkod na nasa friendship table sa labas ng simbahan para sa iba pang mga detalye. Narito po ang updated report ng ating 2M, 4M project. Total number of pledgers as of November 8, 234. As of November 15, 58. With a total number of pledgers, 292. Total pledges as of November 8, 791,810. Pledges as of November 15, 168,500, with a total of 960,310 pesos. Total amount received as of November 8, 456,200
290 pesos. Amount received last November 15, 70,090 pesos. Total amount received as of November 15, 526,380 pesos. Maraming salamat po. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Palaing kayo ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Sa ating pagdiriwang, humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Ipagunyi ang Kristong Hari, o kahit nakapuri, bawat lahi, bawat lipi, sa Diyos ay magpupuri, ang lupa't kalangitan, dahil nagkaawitan, sa Diyos mananampitan, makasa amin ang iyong kaharian. Ipagunyi ang Kristong Hari, umawit ng papuri, bawat lahi, bawat lipi, sa Diyos ay magpupuri, ang lupa't kalangitan, sa Diyos mananampitan, sa Diyos mananampitan, makasa amin ang iyong kaharian. Kristong Hari, purihin ka. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O San Antonio, pinili ka ng Diyos na ipabatid sa daigdig ang iyong kabanalan upang maakit ang marami sa paggawa ng mga kabutihan. Hilingin mo sa sanggol na si Jesus na hawak mo sa iyong bisig ang mahigpit ko ngayong pangangailangan. Samahan mo ako sa aking panalangin sapagkat ang dasal ng isang banal na kagaya mo ay dinirinig ng Diyos. Pagkalooban nawa ako ng Panginoon ng tanda ng kanyang pagmamahal, pagkalinga at paggabay. Sa tulong mo, naway ipagkaloob niya sa akin ang kaganapan ng buhay at ang pag-ibig na walang hanggan. Amen.